Yun, nandito naman tayo sa panibagong episode ng Rich Bro Motovlog. Alright, welcome back to my channel. So, ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay bakit nga ba laging nalolobat ang ating Roser RS 200. Bili na tayo ng panibagong battery, pero lagi pa rin siyang nalolobat. Ano kaya ang problema? Ano ba ang kailangan nating palitan? Lagi tayong pinapatayan, nagmumotor tayo, pag huminto tayo, i-start muli, hindi na niya kayang mag-start kasi nga lobat ng ating motor. So ano nga ba ang dahilan kung bakit? So ituturo ko sa inyo kung paano. So panoorin nyo lang ito, aking video hanggang sa uli. Alright! Ito ang ating Bumblebee, ang Roser RS 200. Yan. Buksan natin ang kanyang compartment na wala naman talagang compartment. Tanggalin ang puan sa likod, sa gitna, yan, lapag na muna natin. So, ang kasya lang dito ay tools. So, una muna natin gawin is tanggalin na muna natin ang battery. Yan. Inuna ko muna ang negative bago ang positive. So ito nga palang battery ay luma na. Kaya tatanggalin ko muna siya at papalitan ng bago. Ito ay pangalawang battery ko nito, itong Dayway. Ang ating mga battery kagulong ay 3 years lang ang kanyang lifespan. Ito ay lampas na, kaya medyo nagkakaroon na rin siya ng problema. At ang ipapalit natin ay ang Motolite battery. Ayan. Medyo may kalakyan siya pero sakto pa rin siya sa lalagyan niya. So, ikabit na natin. Ayan. Yung ibang wiring dyan sa positive side na yan ay makikita nyo is connected po yan sa ating auxiliary light. Yan, buksan na natin. Hindi ko na muna to tinornilyo. Ginamitan na muna natin siya ng screwdriver para paandarin. Yan.
tanggalan natin yung screw kung mamamatay siya. Kasi sabi nila, dapat ay hindi namamatay. Pero kita nyo naman mga kagulong, namatay siya nung tinanggal ko yung screwdriver na nagdidikit sa battery. I-try natin uli mga kagulong sa pangalawang pagkakataon. Pag ganyan ang nangyari sa ibang motor, alam nila agad ay may sira ang kanilang regulator. Kaya hindi nag-charge ang kanilang battery. Ayan, kumuha tayo ng tools. Ito ay mga socket wrench. At ito ay gagamitin natin sa pagtanggal ng regulator ng ating RS200. Yan. Yan mga kagulong ang regulator. Tanggalin natin yan mga kagulong. So ayan, tanggal na natin ang ating regulator at papalitan natin ito ng bagong regulator mula sa genuine parts ng Badja. Ito ay ating in-order sa Shopee lang, pero ang legit na supplier nito ay ang Berting. Ayan, may resibo pa sila. Berting motorcycle parts. Original yan mga kagulong. Huwag kayong bibili ng mga hindi original na parts. Kasi nga iba dyan, hindi siya original. Parehas nga siya, pero iba ang binabato niyang kuryente. Ito kasing regulator, ito ang nagbibigay ng tamang kuryente sa ating motor. Pag hindi yan original, baka lumampas kayo sa 15 volts, masira ang inyong motor. Ang mga wiring, mga fuse, dapat original. Medyo may kamahalan siya, pero mas maganda talaga mga kulong ay original. Yan, kabit na natin. Bagong bago. Pansamantala, ikabit natin ang wiring sa battery. Pandarin, makikita nyo kagulong sa speedometer panel ang check engine indicator.
Tanggalin natin. At namatay siya. So, ibig sabihin mga kagulong, itong RS200 natin ay battery operated. Hindi siya aandar kung walang battery. So, ikabit na natin mga kagulong. I-fix na natin. Ayan, nilagay ko na yung tornilyo. Tignan natin, paandarin. Ayun, nakita nyo pa naman. Meron pa siyang engine warning sign. Bago na. Nakabit na. Regulator natin. Wow! So, i-check natin ang kanyang voltage. Ito nga pala, itong gamit ko ay battery charger. Pero meron siyang indicator pag kinabit mo sa battery kung ilang voltage. Ikabit natin itong wire na kulay pula sa positive side ng battery. At yung itim naman ay para sa negative side ng battery. So medyo malabo mga kagulong, pero nasa 12 volts yan. Pandarin. Pansinin mo kagulong ang check engine indicator. Nawala na siya. Diba? Alright. So, ibig sabihin, wala na siyang problema. Hindi na siya nag-check engine. At ang kanyang battery volts ay fix siya sa 12.2 volts. Hindi siya bumababa. Nung hindi ko pa napapalitan ng regulator, ay pababa siya ng pababa. Kumbaga, hindi siya stable. Pero nung pinalitan na natin siya ng regulator, ay stable na siya. Sa akin, okay na. Pero kung sa inyo, hindi pa rin, ay meron pa yan ibang problema. Yun, doon nagtatapos ang ating episode. If you like my channel, please subscribe, like, and share. Rich Bro Motovlog. At ito ang nagsasabi niyong kagulong, laging mag-iingat and ride safe!